Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa. Good morning, kaagapay. Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Llobrera, at ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataong ito para manalangin. Bahagi ng Hardin ng Panalangin sa mga programang inyong napapakinggan sa himpilang 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kung sakaling kailangan mo kaagapay ng ibang paraan para mapakinggan ang DZS, pwede mo kaming mahanap sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZS, at ganun din sa 702 DZS app. Buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng pananalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at tinataas namin ang iyong pangalan. Dinadakila ka namin, Panginoon. At sa oras pong ito, kami patuloy na nagtitiwala sa inyo, sa aming buhay, sa anumang situation na mayroon po kami ngayon. Alam namin, Panginoon, na lagi po kayong naroroon para samahan kami, gabayan kami, at mahalin kami anuman ang aming kalagayan sa buhay. Panginoon, pinagpe-pray namin ang bawat kaagapay namin ngayon, sa mga kaagapay namin na papasok pa lamang sa trabaho, kung may mga papasok ngayon, at yung mga papasok sa eskwela, Panginoon, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na kayo, O Diyos, ang gagabay sa amin lahat, at lalo na yung pamilya na nandoon sa kanilang tahanan upang sila po ay makinig at manood sa mga programa dito sa 702 DZS. Lord, patuloy na ang pagpapala, ang inyong biyaya, ang inyong presensya, ang kanilang maranasan. Kayo po maging sentro ng bawat tahanan, lalo na po ng bawat mag-asawa. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat, Panginoon, at alam namin na tutugunin ninyo ang bawat panalangin kahilingan na ipapadala ng aming mga kaagapay. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera po, at ito po ang programang Hardin ng Panalangin. Highlight natin ang sama-samang pananalangin sa isa't isa. Kaya kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayon, kaagapay, na nais mong idulog sa ating Panginoon, ipadala sa amin ang iyong mga panalangin kahilingan. At kung sakali naman na hindi na mabasa lahat, umasa po kayo na maging sa aming personal prayer and devotion ay idudulog natin yan sa ating Panginoon. At kung kayo naman ay nakatanggap na ng kasagutan o katugunan sa inyong mga panalangin kahilingan, mangyaring balitaan niyo po kami para sama-sama po nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Amen? At para sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa araw na ito, samahan mo ako kaagapay, pagbulay-bulayan natin ang banal na salita ng Panginoon. Yaman din lamang na ngayon ay holiday, no? At pinagdiriwang ang ating Independence Day.
Ang ating tatalakayin naman ngayon ay tungkol din sa ating kalayaan. Kaagapay, papaano natin maiiwasan ang masamang pagnanasa? Yan po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Paano ko malalaman na ako'y malaya na sa kabila ng mga tukso? Ang tukso ay nagmumungkahi lang sa isip. Hanggat hindi mo gagawin ang mungkahing ito sa isip mo, ikaw ay malaya pa rin. Kapag ang tukso ay nandyan, hindi ito mananatili. Umaalis din ito kapag wala siyang puwang sa iyo. Tandaan mo kaagapay, hindi dahil nakaranas ka ng tukso ay bihag ka na. Kahit naman si Jesus, tinukso siya, tinukso siya ni Satanas, subalit sa huli, umalis din si Satanas. Totoong maghahanap si Satanas ng pagkakataon kung papaano balikan muli si Jesus, subalit hindi naman maaaring manatili ang tuksong ito. Kung ito'y tukso o kaya gawa lang ng dyablo, maaari mo itong sawatain, palayasin. Kung babalik, huwag kang susuko. Malaya kang lalabanan o kalabanin sa pangalan ni Jesus ang anumang gawa ng dyablo. Katulad na lamang ng tuksuhin ng ating Panginoong Yesus, magsasawa si Satanas kung ikaw ay umiwas at lumalaban sa tukso. Lalo siyang lalayo kung nakikita niyang seryoso ka at totohanan na ayaw mo talaga ng tukso sa buhay mo. The devil will flee away from you. Minsan, kaya ka binabalik-balikan ng tukso dahil mayroon siyang nakikita at mayroon siyang naaamoy na alam niyang gusto mo din. Sabi nga, ang dyablo ay parang leon na umaatungal at naghahanap ng masisila. Tulad din ng langaw, wala siyang babalik-balikan kung alam niyang wala na siyang naaamoy na baho. Kaya nga ang dyablo ay tinatawag ding Beelzebul, ibig sabihin, bangaw, hari siya ng mga langaw. Subalit kung malaya ka, amuyin ka man ng amuyin, simutin niya na ng gusto niyang simutin, lahat, Kung wala siyang masisimot sa'yo, hindi siya pwedeng magtagal at manatili sa iyo. Ito ang pinagkaiba ng tuksong naranasan sa gitna ng kalayaan. May kakayahan kang labanan ito dahil alam mong panalo ka na. If God is for us, who can be against us? For greater is He that is within you, within us, than he that is in the world. Just simply submit to the Lord, and the devil will flee away from you. All you have to do is believe the word of God. Maniwala ka sa salita ng Diyos. Huwag na laging ang kaaway ang sinisisi mo kasi matagal na siyang walang kapangyarihan sa atin. Minsan anino lang ni Satanas pero napipik pa tayo. Na inaakala mong siya na naman yung problema o kinalulugmok mo. Ang totoo pala nito, napagod na rin ang kaaway na na-stress na rin. Kaya siya mismo nilalayuan ka na niya. Amen? Kahit anino na lang niya iniiwan niya sa'yo. Pero wala na siya. Dahil sa itsura mong minsan sambakol ang muka, naiinis na rin siya sa'yo at nawala na. Binibirong ka lang kayo. Pero subalit ikaw naman, pakiramdam mo, nandyan pa rin siya. Ayaw mong maniwala sa katotohanan ng ikaw ay malaya sa kabila ng mga tuksong pinagdadaanan mo. Under trials, you can still be free. Under temptation, you can still be free. Kagapay, wag mo din idamay ang pagdalo mo sa gawain at sasabihin mong hindi ka nakakadalo dahil may problema kang pinagdadaanan o yung dinadahilan mo yung natutukso ka. Okay? Tinutukso ka ni Satanas. Kagapay, sa kabila ng mga ito, tapatan kong sinasabi sa iyo, ikaw ay malaya. Huwag tayong paapektuhan sa anumang gawa ng dyablo sa atin. Life must go on. Pwede ka pa rin magpunta sa church at makinig sa mga turo at aral ng Panginoon. Una at higit kailanman, ito nga ang dapat mong gawin upang mas lalo kang lumakas sa iyong pananampalataya. Kagapay, siguradong sa mga ganitong panahon na dumadaan ka sa tukso at pagsubok, ay nais ng Diyos na mapalakas at lumalim ka sa relasyon mo sa Kanya.
Lalo kang sumamba at makinig, manalangin at makipag-fellowship dahil nais ng Panginoon. Mauunawaan mo, no? Yun ang gusto niya. Maunawaan mo ang kanyang mga salita. Kaagapay, nais ng Diyos na marinig mo ang mabuting balitang ito. Ang sabi sa unang Korinto, Kabanatang 10, no, kung titignan natin, sabi niya, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Patuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon at ang mga gawa ng dyablo ay walang kapangyarihan sa ating buhay. Sa Diyos ang papuri. At sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kapatid o kaagapay natin na nagpadala ng kanilang mga prayer request. Samahan mo ako sa pananalangin, kaagapay. Panginoon, sa oras pong ito kami muli ay lumalapit sa inyo. Nagpapasakop sa inyong kapangyarihan at kami ay naniniwala, Panginoon, sa inyong kayang gawin, maging ng mga himala, Panginoon, na mararanasan namin, Panginoon, sa aming buhay. Sa inyo po ito manggagaling. Panginoon, nilalapit namin sa oras na ito ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay, mga kapatid na nagpadala ng kanilang mga prayer request. Pinagpe-pray namin sa oras na ito, Panginoon, si Reverend Tostino Carion. Ang aming panalangin para sa kanya ay healing and physical strength, Panginoon. Ganun din ang kanyang may bahay, si Pastora Riina Carion at ang kanilang buong sambahayan, Panginoon, ang buong Carion family ay pinagkakatiwala namin ang kanilang kalagayan sa inyo. Kayo po ang maging pundasyon nila, kayo po ang maging provider nila sa lahat ng pagkakataon. Ang kanilang simbahan na pinaglilingkuran, ang Jesus Saves Ministries Incorporated, Panginoon, patuloy nyo silang pangunahan at alam namin, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang magbibigay ng karunungan, lalo na sa mga manggagawang ito, Panginoon, na naglilingkod sa inyo. Amin din pong ipinagpipray sa oras na ito, si Sir Nonito and Ma'am Marilyn Miranda ng NMM Corporation, yan po sa Silang Cavite. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga kamanggagawang ito. Maraming salamat sa kanilang buhay paglilingkod, sa kanilang pananalangin, sa kanilang support sa FEBC. Pinagpipray din namin si Brother Engineer Romeo David at ang buong David family, at sila po ay nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, Panginoon, 40th anniversary, wedding anniversary ng kanyang may bahay. Panginoon, pagpalain niyo sila, Lord, lalo pang tumagal at hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon, ang kanilang relasyon bilang mag-asawa ay lalo pang tumatag, Panginoon, at matutong magtiwala lamang, Panginoon, sa inyo ang aming mga kapatid na ito sa lahat ng pagkakataon. Pinagpipray din namin, Panginoon, ang aming mga kamanggagawa, si Nanay Biring Marquez, Panginoon, maraming salamat din po sa kanyang buhay, sa patuloy na paglilingkod niya, Panginoon, at patuloy na pananalangin para sa FEBC at pag-support, Panginoon, sa gawain ninyo dito sa FEBC. Ganon din si Sister Leia, ang kanyang anak, Panginoon, patuloy nyo silang pagpalit, ang buong Marquez family. Lord, patuloy din namin pinagpipray si Sister Christine Gallego. Panginoon, ingatan nyo siya lagi, Panginoon, at kayo po, Diyos, ang maging kalakasan niya sa lahat ng pagkakataon. At ipinagpapasalamat nga po namin yung mga kaagapay namin na aming nakadaupang palad noong nakaraang Sabado, Panginoon, sa aming pagdiriwang ng ika-78 anibersaryo dito po sa FEBC. Pagpalaan nyo silang lahat, ingatan nyo po sila, kayo po ang maging pundasyon ng kanilang buhay, ng kanilang
pamilya. Lord, pinagpapasalamat din namin si Sister Lilian Guerrero, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buong Guerrero family. Ganon din po si Nanay Nora Cancela, Panginoon. Patuloy niyo siyang ingatan at samahan at ang kanyang buong pamilya. Ganon din po si Sister Corazon Holandes, Panginoon. Ang blessing po ninyo ay patuloy na maranasan po nila, Panginoon. Lord, pinagpapasalamat din namin ang aming mga kasama, ang FEBC Prayer Intercessors, Panginoon, sa pangunguna po ni Mami Auring Sumulong. Maraming salamat po sa kanilang buhay paglilingkod na talaga pong napakalaking bagay po ang kanilang ginagampanan sa FEBC, yung patuloy na pananalangin, Panginoon, para sa inyong gawain. Patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming kaagapay na si Sister Mila Pascua, Panginoon. Ang aming panalangin para sa kanya ay protection and safe travels, Lord. Ganun din kay Rhea Baltazar, pinagpe-pray namin ang kanyang kagalingan sa kanyang karamdaman na lung cancer. Lord, walang imposible sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Glenda de la Cruz, Panginoon, yung kanyang heart condition. Lord, pagalingin niyo po siya. Kayo po ang magbigay sa kanya ng kalakasan at i-provide ang kanilang pangangailangan. Amin din pong patuloy na ipinagpe-pray si Armando Reyes, Panginoon, yung kanyang prostate cancer, Panginoon, yung pagsakit ng kanyang likod, Panginoon. Lord, pagalingin niyo siya sa lalong madaling panahon sa pangalan ni Jesus. Lord, pinagpe-pray din namin si Mark Anthony Reyes, Lord, ang kanyang prostate, nung pancreas po niya at fatty liver. Lord, walang imposible sa inyo. Anuman ang situation ng aming kapatid na ito, kayo po magbibigay sa kanya ng kagalingan sa pangalan ni Jesus sa lalong madaling panahon. Lord, ganun din ang aming kapatid na si Jimmy na nakaranas ng stroke. Lord, ang aming panalangin para sa kanya ay lalong madaling panahon ay siya po ay gumaling at makaranas ng kalakasan na galing sa inyo. Amin din inilalapit si Brother Edgar at yung kanyang classmate na si Maribeth, Lord, na nagdadialysis, Panginoon. Lord, ang kayo po, Diyos, ang magbigay ng kagalingan, mag-support financially, Panginoon. I-bless nyo po sila para po sa kanilang medication, Panginoon. Lord, patuloy namin nilalapit si Maylin Duran. Lord, good health and financial provision ang panalangin namin sa aming kapatid na ito. Ganon din po si Beth de la Cruz, Lord. Ang aming panalangin para sa kanya ay sa kanyang dalawang anak, Lord, na sina Edmar and Edward, Panginoon, na kung saan ay dumadaan din sa matinding pagsubok, Panginoon, at bigyan niyo sila ng kagalingan kung ano man yung karamdaman nila sa mga oras na ito at provision sa kanyang mga anak na nagtatrabaho, Panginoon. Lord, ang aming panalangin din kay Sister Ninette Palencia, Panginoon, para sa kanyang asawa at ng kanyang pinsan ni Frank Colina, at siya po ay may sakit sa kidney. Lord, ang aming panalangin, ikaw magbigay sa kanya ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Ganon din kay Marlene Rodriguez, Lord, ang aming panalangin para sa kanya ay good health para sa buong pamilya, guidance sa lahat ng decision, lahat ng hakbang na kanilang gagawin. Kayo po ang manguna. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat kayo, O Diyos, ang patuloy na nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan ng aming mga kapatid, Panginoon, at kaagapay dito sa FEBC. Patuloy ko rin nilalapit sa inyo, Sister Ruth Bautista, at ang buong Bautista family. Kayo po maging kalakasan nila, kayo po ang maging sentro ng kanilang buhay. Ganun din po, Panginoon, Sister Julieta Marquez, Panginoon, na kung saan ay nagdiwang ng kanyang kaarawan nung nakaraang linggo, Panginoon. Lord, i-bless nyo siya, pagpalain nyo siya, Panginoon. Ganun din si Sister Evelyn Tagud at ang buong Tagud family. Ang inyong pagpapala ay maranasan ng buong Tagud family. Ganon din Sister Teresita de Pontorum, ang aming panalangin, patuloy niyo siyang patatagin, bigyan siya ng karunungan sa mga panahon na siya po ay tumatayo at inihahayag ang inyong mga salita, lalo na po sa kanilang
simbahan, Panginoon. Lord, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng ito sapagkat alam namin na walang mahirap, walang imposible sa inyo. Maraming salamat po. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. May harding mapananalangin. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Llobrera, na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, patuloy tayong magtapat sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Lumapit sa